oras na lamang po ang binibilang bago parusahan ng bitay ang tatlong kababayan natin sa China. Kaya naman lalong bumubuhos ang simpatiya para sa pamilya ng mga biktima. Live mula sa Batasan, Romel Lopez. Romel. Bago magdamag ng mag-aabang at magdarasal ang mga kapitbahay at kaanak nitong si Sally Ordinario Villanueva dito sa Batasan Hills sa Quezon City. Ito ang isa pag-asa ang mababago pa o mapapalambot pa yung pasyangan ng China sa tulong ng kanilang mga panalangin. China, yung pinahuli niya, yung tungkol kay sa recruiter ng ate ko at naibigay lahat doon. Sana siguro naagapan pa yung buhay ng ate ko. Malungkot po yung pamilya namin. Lalo na ganun mangyari ate namin na bukas na po yung hatol sa kanya. Pero sana po, nagdadasal na lang po namin na may isang milagro po na mangyari na hindi matuloy ito. Sabi ni Mirasol, kung bibigyan siya ng pagkakataon na makasama ang kanyang ating si Sally, yayakapin niya ito ng mahigpit. Kaninang umaga, nagsabit ng puting tela sa bakura ng mga kapatid ni Sally at ang mga kapitbahay nila. Simbolo raw ito ng malinis na konsensya ni Sally at inosente sa kasong drug trafficking sa China. Grupong migrante at mga kapitbahay nitong si Sally Ordinario Villanueva ay magpapatuloy itong kanilang pagbibigil dito sa bahay ng mga ordinaryo hanggang bukas. Ay ito nga isa pag-asang iaatras ng China ang pagbitay sa tatlong OFW sa bansang China. Paolo? Live mula sa Batasan, Romel Lopez. Salamat. Kasalukuyang ding nagdaraos ng prayer vigil ang mga kaanak at malalapit na kaibigan ni Ramon Credo sa tahanan nito sa Bacoor, Cavite. Pero kahit ilang oras pa bago ang nakatakdang pagbitay, nagluluksa na ang pamilya Credo. Mean, Los Baños, ikwento mo. Alam po namin milagro na meron kang ganun din nangyayari. Maasa po rin ko ang babago ng tol. Bukas pa ang bitay, pero ngayon pa lang, humahagulhol na ang dating asawa ng isa sa tatlong bibitaying OFW na si Ramon Credo. Kahit 3 taon na silang hiwalay ni Ramon, masakit pa rin daw tanggapin na mawawala na ang dating nakasama. Mahal pa rin kita. Sana, nagkaroon pa ng chance na magkita tayo. Kailangan ka pa rin namin, Chloe. Pag napapahinga ako, Sinisisi rin ni Soledad ang sarili dahil kung hindi raw sila naghiwalay ni Ramon, baka hindi naisipan ng asawang tumulak papuntang China. Siguro kung hindi ako bumitaw noon, kung hindi ko siya iniwalayan, baka hindi niya napasok yun. Siguro buhay pa siya, mabubuhay pa siya kasama namin. Hindi ko alam kung kaya ko, hindi ko alam. Ang tiyahin naman ni Ramon na si Aling Esperanza nang gagalaiti sa galit sa babaeng nag-recruit umano kay Ramon. Linoko niya ako, traidor siya, walang hiya. Kasi matakot ka sa karma, tignan mo mangyayari sa pamangking ko bukas. Gawa mo. Pasado alas 7 ng gabi nang nagsimula ang vigil sa harap ng bahay ng pamilya Credo dito sa Bacoor, Cavite. Nakiisa rin ang grupong Gabriela at migrante sa pamilya Credo sa pagdarasal para sa kahihinat na ng nakatakdang pagbitay kay Ramon. Ang mga kandilang ito, simbolo daw ng di natitinag na pag-asa ng pamilya Credo. Ilang oras bago ang nakatakdang pagbitay kay Ramon Credo ang kaniyang pamilya, matindi raw ang panalangin para sa isang malaking milagro. Mean, Los Baños, News 5. Isang oras lang ibinigay ng China sa mga kaanak ng mga bibitayang OFW para sa huling pagkakataon na makita at makausap ang tatlong Pinoy na nasa death row. Marlene Alcaide, ikwento mo. Noong linggo pa umalis papuntang China ang mga pamilya ni Sally Ordinario at Ramon Credo. Kahapon naman tumulak sa China ang mga kaanak ni Elizabeth Batain. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita ang tatlong OFW na nasa death row. Nininervous ako na hindi mapakali. Kasi ako parang hindi ko na alam. Nagbibilang na lang kami ng ilang oras. Kaya na lang, dasal na lang, panawagan na lang ako sa buong bayan. Sabi ng DFA hanggang sa mga oras na ito, hindi pa nasasabi kina Sally, Ramon at Elizabeth na bukas na ang bitay sa kanila. Bukas pa lang din ng umaga papayagan ng mga pamilya na makalapit sa tatlo. Ang grupo ng mga ordinaryo at Credo nasa Xiamen. Ang mga kaanak naman ni Batain nasa Shenzhen. Isang oras lang ang ibinigay ng Chinese authorities para makapiling ng mga pamilya ang mga bibitaying kaanak. Pagpatak ng alas 9:40,
babasahan na ng ipapataw na parusa sina Ordinaryo at Credo. Ilang minuto naman, susunod na rin si Batain. The promulgation of the sentence on Ms. Batain, on the other hand, will take place before the visit of her family members. Bago magtanghali, oras dito sa Pilipinas, isasalang ang 3 sa lethal injection. Hindi gaya dito sa atin at sa ibang bansa, hindi pinapayagan ng China na makita ng pamilyang mismong pagbitay sa kanilang kaanak. Balikan natin ang mga pangyayari sa ginawang bitay sa report ni Marlene Alcaide. Alas 7:50 ng umaga kasama ang mga opisyal ng Philippine Consulate General, narating ng pamilya ni Ramon Credo at Sally Ordinario Villanueva ang Xiamen Detention House. Kahit nasa loob na, 10 minuto pa ang inantay nila bago nakita ang mga kaanak na nakatakdang pitayin. Makalipas ang 1 oras, sabay-sabay tumulak papuntang korte ang pamilya Credo at Ordinario. Alas 9:40 ng umaga, unang binasahan ng sakdal si Credo at isununod si Villanueva. Sa mga oras ding yun, sa kabilang bahagi ng China, binabasahan na rin ng sakdal si Elizabeth Batain sa Shenzhen Detention House No. 3. Pero di tulad ni Sally at Ramon matapos ang promulgasyon. Tsaka pa lamang nakasama ni Elizabeth sa huling pagkakataon ang kanyang pamilya. Alas 11:18, naghiwalay na ang mga Batain at si Elizabeth dinala sa lugar kung saan siya papatawan ng parusang lethal injection. Sila Sally at Ramon naman, mag-aalas 11 lang matapos basahan ng hatol at agad diniretso sa chamber kung saan sila bibitayin. Bandang tanghali nang makumpirmang patay na ang 3. Alas 12 ng tanghali, nakita na ng mga Ordinaryo ang labi ni Sally. Mag-aalas 2 naman ang nakuha ng pamilya Credo ang abo ni Ramon. Sabi ng pamilya Credo kasama na nilang iuwi ang abo ni Ramon. Pero ang mga labi ni Sally at Elizabeth baka abutin pa raw ng 2 linggo bago may uwi ng Pilipinas. Marlene Alcaide, News 5. Naghahanda naman ang dating asawa ni Ramon Credo para ilagak ang mga abo nito sa kanilang tahanan. Sa ngayon, nasa mga magulang para ni Ramon ang kanyang mga abo na agad nilang nauwi mula sa China kahapon. Para sa update, may report si Franz Noguera mula sa bahay ng mga Credo sa Cavite. Amelie, nakausap nga natin kanina yung asawa ni Ramon Credo na si Sol Credo at ayon nga sa kanya, meron siyang dinadala ngayong problema na may kinalaman nga doon sa mga labi ni Ramon at wala nga siyang tigil sa pag-iyak. Inihanda na ni Ginang Credo ang kandila, litrato at mesa na sana'y pagpapatungan ng mga abo ni Ramon. Hanggang ngayon kasi, nasabianan pa niya ang mga abo ng asawa. At hinihintay na lang ni Sol kung papayagan siyang ilagak ito kahit 2 araw lang sa kanilang bahay. Ito'y para na lang daw sa kanyang 4 na taong gulang na anak na si Chloe na nagtatanong sa sinapit ng ama. Para kay Mrs. Credo, masakit man ay tanggap na niya ang kapalaran ng asawa at palagay naman daw siyang nagkapatawaran na sila. Isang sulat ang ipinadala niya kay Ramon bago ito bitayin at humingi siya ng tawad dito. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang ina at kapatid ni Ramon Credo, pero napag-alaman nating balak nilang magpadasal ng 9 na araw para sa kaluluwa ni Ramon. Sana naman, pagkarapatan ko bilang isang na asawa, makuha ko kahit konti huwag na nagpapagdamot sa akin. Tanging malalapit na kapitbahay nga lang doon sa pamilya Credo ang kinakausap ng mga ito at humiling nga ang mga ito na sana'y wala munang media para mapagbigyan nga silang makapagluksa. Samantala, may mga ilang mag-anak naman na itong si Sol na nagpunta rito para nga makiramay. Amelin? Salamat. Pagka-uwi pa lang sa kanilang bahay sa QC, naging emosyonal ang ina ni Sally na si Eddie Ordinario. Mag-aalas 12 ng hating gabi na makabalik sa bansa mula Xiamen, China, ang pamilya Ordinario at Credo. Hanggang sa loob ng bahay, dinig pa rin ang kanyang paghagulgol. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpaunlak ng interview ang ama ni Sally na si Peter Ordinario. Kwento ni Mang Peter, masakit para sa kanya na wala man lang kaalam-alam ang anak na bibitayin na pala siya kahapon. Makita kami, bakit daw nandun kami lahat? At sabi niya, bakit andito kayo lahat? Mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Sabihin niyo ang totoo, gumaganon siya. Hindi mapakali. Na lumuluha siya. Naging mahigpit daw ang Chinese government hanggang sa huling sandali. Nakapagkumpisal daw si Sally pero hindi hinayaang makapagkomunyon. Sakit naman sa amin na nakausap namin buhay na buhay. Pagkatapos mga ilang minuto lang tapos tinawag kami, nakita namin patay na kaagad.
Ayun na, hindi namin maaakalain na gano'n ang pangyayari po sa kanya. Hindi naman nakalimutan ni Sally na ibilin sa pamilya ang kanyang dalawang anak. Nag-aakapan na silang mag-iina, kakapatid, ng maigpit. Basta ibilin niya, basta yung uuwi siya kahit patay. Nagpapasalamat naman ang pamilya na pinagbigyan ng Chinese government ang hiling nila na huwag nang i-cremate ang labi ni Sally. Inaasahang maiuuwi na ang bangkay sa bansa pagkalipas ng 1 linggo. Pero pangako ng pamilya ordinaryo, hindi raw nila hahayaang mawala ng saysay ang pagkamatay ni Sally. Pursigido silang papanagutin si Tita Kakayan, ang recruiter na nagbigay umano kay Sally ng bag na may lamang droga. Buhay ang pinatay niya, kaya maraming kawawa. Wala namang alam yung tao. Kaya sana makiisa na lang siya. Ituro na niya lahat yung mga kasama niya para hindi pa dumami ang katulad niya. Karen Padilla Tulfo, News 5. Sa isang sulat lang na ilagay ni Sally Ordinario Villanueva ang lahat ng kanyang mga huling bilin para sa asawa at anak. Idinikta lang daw ito at hindi pa niya napirmahan bago maibigay sa kanyang pamilya. Para sa update, may report si Trish Roque live mula sa bayan ng mga ordinaryo sa Batasan Hills, QC. Ameline, halos wala pang tulog ang pamilya ordinaryo mula nang dumating kagabi galing sa China. Pero hanggang ngayon, napaka-emosyonal pa rin ng pamilya. Sobra yung ginawa nila sa anak ka. Sabi ko, Diyos ko lang, bahala ka na. Hindi napigilan ni Nanay Edith Ordinaryo na maiyak habang kinikwento sa media ang mga nangyari sa mga huling sandali ng anak na si Sally. Masamang-masama ang loob ni Nanay Edith. Mainit pa raw kasi ang bangkay ni Sally nang makita niya, pero ipinasok na raw agad sa plastic ang katawan ni Sally. Pagpasok namin doon, marami pinapatay doon na nadatnan namin. Pero anak ko lang ang nakabukas, mainit pa. Pero may iba doon na nadatnan ang dami, nakabalot na talaga sa plastic, parang basura na. Isang sulat din ang iniwan ni Sally para sa kanyang asawang si Larry at sa dalawang anak na sina Princess at Lexbird. Princess, to take care, I love you. Lexbird, take care, I love you. Aryong, take care of my kids. No matter what happen, I love you forever. Sa sulat, inihabilin din ni Sally sa kanyang ina ang kanyang mga anak at ang kanilang bahay sa Isabela. Idinikta niya lang ito at tinatakan ng kanyang thumbmark. Ameline, ito yung sulat na iniwan ni Sally para sa kanyang pamilya. Ito nga ay ipapakita nila kay Larry, yung naiwang asawa ni Sally, pag nakita na nila ito. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap ng pamilya si Larry at ang dalawang anak ni Sally na si Lexbird at si Princess. Samantala, dumating din dito kanina ang ilang mga taga-DSWD at makakausap natin si Mang Jeronimo. Mang Jeronimo, magandang umaga po. Ano po yung napag-usapan niyo po ni Secretary Soliman dahil tumawag po siya sa inyo, hindi ba? Sabi po kanina nung kinausap po ako at nangako raw si Presidente natin na hanggat di daw po tatapos ang pag-aaral ng mga bata, sila pong bahala. So, pagtatapusin hanggang kolehiyo ang mga bata? Opo, yun po ang sinabi kanina. Sir, ano po yung gustong kurso ng mga bata? Alam niyo na po ba kung ano yung gusto nila? Ang sinabi po ng mga bata, yung panganay po, itong babae, bukas niya daw po. Opo, yung isa po, pag-PPME raw po. Mag-PPME, opo. Sir, kailan niyo po balak pumunta ng Isabela? Gusto niyo po bang puntahan na yung mga bata doon? Balak po namin sanang pumunta itong Sabado po. Kaya nga lang po, wala po kaming budget at saka wala naman po kaming sasakyan. Kaya kung may ano po sa amin, baka sakali pong matuloy din po kami. Okay, sige po. Maraming salamat po, Mang Jeronimo.